umaga pala alas 10 na ito na ako nag-i-invent na ako sa labas na magbabayad sa grocery, pati yung mga kalalakihan, mga lay minister, hindi sila pupunta. Kaya sabi kay Father, siguro po, baka sila po ang yung ipag-guide sa Bible grocery. Sa madalit sabi, natuloy ang mga lay minister hanggang ngayon ay sila ang nag-guide sa Bible grocery. Ako'y nagpapasalamat, Father Bena, sa iyong mga turo sa akin. Sabi mo, kailangan ang kababaan loob, pagmamahal sa kapwa, at ang importante ay respeto sa kapwa, at importante yung ating pananampalataya. Salamat, Father, sa pananampalataya na alam ko na sa aking puso ay hindi kita malilimutan. Ikaw, para sa akin, Father Bena, ay isang mabuting pastor na mapagmahal, magsakripisyo sa ating community. Kaya maraming at saka sa aming Legion of Mary, Father, salamat at pinakilala mo sa akin si Mama Mary at ako'y nakapaglingkod. Nawa ay nakapaglingkod ako sa ating community ng naayon sa inyong kalooban. Maraming salamat, Father, sa mga aral mo sa akin. Thank you po, sir. Maraming salamat po, Mrs. Mary. And now, let us welcome the last, but not the least, yes. And let us welcome to Mr. Wilson Gira, Lay Eucharistic Ministry. 5 minutes more. Sandali lang, 3 minutes lang ako. Ang nakita ko kay Father John Bena ay kanyang determinasyon niyang turuan ang lahat ng Pilipino dito sa Torino tungkol sa pananampalataya sa Diyos sa pamagitan ng Bible study tuwing Sabado ng gabi. Ito yung nakita kong determinasyon niya. Kaya nawala man siya, ngunit meron siyang iniwan na tinutungkol sa salita ng Diyos at sa pamilya. Ito po, hindi ko babasahin lahat. Ito po ang lahat ang nakuha ko sa Bible study. Ito po, pinagyayabang ko sa labas yan. Kaya dito ko nakita yung kanyang pagmamahal sa Pilipino. Sabi niya, Wilson, tumawag ka doon sa labas. Ang dami na narinig ko tungkol sa Bible study, pero wala akong nakita sila sa Bible study. Pero sa listahan, nagulat ang pangalan. Ngunit doon niya kanya tinatawag, punta ka doon sa taas, Wilson, magtawag ka. At pupunta naman ako, walang sumama. Doon siya, umiyak siya. Alam mo, sabi niya sa Legion namin, nalulungkot ako. Sabi niya sa amin sa Legion. At umiyak siya. Para hindi namunga ang Bible study. Inulit pa niya sa Lone. Sabi niya, nalulungkot ako. 2 lang nag-Bible, 5 lang, 6. Alam mo, ang ginawa ko nung nag-touch ako sa kanyang sinabi, pumunta ako sa opisina niya, iniwan ko ito. Iniwan ko ito sa kanyang opisina. Alam mo sino nag-abot? Si Father Ben at Father Nesty. Tinawag ako habang nagsasere ako, tinawag ako, akala ko may kasalanan ako eh. Pero sinadya kong iniwan talaga. Sabi niya, naiwan mo ito, inabot sa akin. Sabi niya, sinusulat mo pala ang mga sinasabi namin sa inyo. Kaya wala akong dahil yung mga dalawang salita kanina, wala sila sa listahan. Pero si Father, nagtawag siya, pero walang pumunta. 6 lang. 7. Doon ako na-touch. Ang hinahanap ko talaga, kasama ko lang si Lito at saka si Linda, si Mary. Yan. Katotohanan ko yan. Ito, iniwan ko talaga si Nadia ko, parang mag-touch din siya. Nag-touch ako, nag-touch din siya. At silang dalawa pang parang inabot sa akin, sinusulat mo pala. Sa ano po anong sinabi niya? Glory to God. Yan. Ilang po at salamat. Once again, let's give a round of applause to Mrs. Rosalie Orozco Bahader and Mrs. Ellie Bados of AXI, Mrs. Merly Rehano of Legion Mary, And the last but not the least, Mr. Wilson Gira. And let's have one... and
Gaya ng aking ginagawa, nakasulat yung sasabihin ko para hindi po ako lilihis. So, ang ika-5 anibersaryo ng pagpapanaw sa ika-25 anibersaryo ng pananaw. Questo giorno di domenica, un bel giorno del Signore, ricordiamo con cuori amorevoli il nostro carissimo Don Benna. Sì, 5 anni fa, il 17 novembre, ci ha lasciato e ci siamo addolorati per la grande mancanza che ha lasciato nei nostri cuori. Mayroon pa rin sa atin ang nagtatanong, maybe kung bakit bigla ang kanyang pagpanaw, ano ang naging dahilan? Mga minamahal kong kapatid, sa sarili ko, ako po ay naka-move on na. And I firmly believe na ang mas mabuting gawin ay alalahanin ang uri ng kanyang pamumuhay. Hindi kung paano siya namatay, bagkus itaguyod ang kanyang iniwang halimbawa para sa ating lahat. Si Don Benna has left us a beautiful legacy. Ang maglingkod ng may malaking pagmamahal sa Diyos at sa kanyang alagang kawan. Kaya sabi niya lagi tupa. So, ang tingin niya sa kanyang inaalagaan ay pinapastol na kawan. Sa 5 taon na kayo ay kalakbay ko sa ating kapelania, dahil ang pagpanaw ni Don Benna, ang taong iyon ay ang taon ng pagdating ko rin. Kaya yun po yung counting ko rin, reckoning ko. 5 taon na ako dito nakakompleto, 5 taon na nagpaalam si Don Benna sa atin. Kalakbay ko kayo, magkasama tayong tumawid sa malalaking alon at malalakas na hangin na dinulot ng COVID. Nadama ko ang inyong pagsuporta hindi lamang sa pagdarasal para sa akin, kundi pati na rin ang inyong pagmamahal at kalinga para sa akin bilang kapelano. Nadama ko na hindi ninyo ako tinuring na iba kay Don Benna. Ako ay tinuring ninyong isang pari at pastor na tulad niya ay inyong minahal. Kaya ang nadama ko ay hindi ang tao ang pinaglilingkuran ninyo, kundi ang Diyos at Panginoon na kinakatawan namin mga pari. Amen? Nakatiklop po yung papel ko. Lapit na po matapos. In my last encounter with Don Benna, he was still very fine, and he told me, "Quindi, sarai tu, chi continua il lavoro." So, ikaw ang magpapatuloy ng gawain. Yes, I believe I am the one to continue the work, and that my ministry here among you is not only to continue and to maintain what was done for the past 25 years, but my mission is to shepherd everyone with love and to find, if not the best, the better way of fostering the spiritual and the moral growth of the Filipinos, especially the Catholics. Brothers and sisters, meron tayong dapat gawin na magkasama. Tuklasin natin ang magandang pananaw ni Don Benna para sa ating pamayanang Pilipino. At iayon din natin ang ating pananaw sa kanyang pananaw. Sa ating pagkakaisa, naroroon ang ating lakas, naroroon ang ating bisa bilang isang pamayanang Kristiyano at Katoliko dito sa Torino. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng butiing Ama sa Langit. Mabuhay nawa lagi si Don Benna sa ating mga puso, mabuhay ang Kapelaniyang Pilipino sa Torino, mabuhay ang lahat ng pamilyang Pilipino. Magandang
year, some of our kababayan dedicated their love and service to our chaplaincy. So it is our honor to present this award to Mrs. Linda Echano, Miss Marilyn Cubillan. Miss Salve Teves. Palakpakan po natin. May we call on them to the stage to receive a bouquet. May we call them all again on the stage for a group picture. So, Maraming salamat po sa inyo, Mrs. Gonzalo, Mrs. Mary Cubillan, Mrs. Salve Teves, for your dedication and service to our chaplaincy. So these next recognitions are very close to our heart and Father Bena's heart, because Father Bena spent most of his time with the youth just like Don Bosco. Just like Don Bosco said, make the youth busy so they won't have time to make sins. And Father Bena did it through catechism. Our next set of awards of recognition is for our catechists. So may we call on Father Charles to give our plaques. So we will start with the catechists who served for more than 5 years. So we will call them one by one. So the first one, Abby Piamonte. Abby Piamonte served as a catechist for 6 years. Next one is Jules Lado, who served 6 years. And the next one is Jefferson Reyes. Palakpakan po. 5 years.
Next one, Jason Mazzano, who served for 5 years. Then we have Jovic Reyes for 5 years. And now let us call the most beautiful catechists here, Ate Cara Buene.